Liwanagin ko lang po at ito yung sagot ko. Dahil ang aking mga channel, news, for information at pagbabalita lang. At siyempre, opinion kasi yan ay aking karapatan. Yun pong mga nag-aakusa na ako ay kakampi ng gobyerno, kakampi ako ni Pangulong Marcos, nagkakamali po kayo. Okay? Ang aking pong mga topic ay hindi ang ibig sabihin pinaniniwalaan ko ang gobyerno at si Pangulong Marcos, ako ay kasama nila. Hindi po gano'n yun. Ang aking pagbabalita ay kung ano ang totoo. Ano yung tama o maling ginagawa ng gobyerno, ano rin yung mga ginagawa, tama o mali ng mga anti-government or lalo na yung mga Duterte supporters. Kaya yung mga nag-aakusa, baliwala po sa akin yan at walang dating eh. Yung bias ako, bayaran daw ako, may maleta ako, tapos sinahaluan pa nila ng mga pamimersonal, pananakot, pagbabanta. Yan po ay kawalan ng argumento kasi wala kayong resibo. Kasi hindi nyo naiintindihan ang trabaho ng media. Ako po ay 38 years sa broadcast industry, radyo at television. Kaya ngayong ako'y nakapokus sa social media, alam ko ang sinasabi ko at pinaninindigan ko. Kaya nga opinion ang aking mga channel. Pagbibigay ako ng sarili kong interpretation, opinion sa mga nangyayari, suggestion, idea, okay? Analysis, commentary, parte yan ng aking karapatan sa aking opinion. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, dahil iba yung opinion, okay lang yun. Pero yung kayo mag-akusa, manakot, magbanta, dahil malayo yung aking opinion sa inyo, ibig sabihin, wala kayo. Mahina kayo. Hindi nyo matanggap ang opinion ng iba. Pag opinion at laban sa opinion o opinion lang, lahat yan ay karapatan ninyo, karapatan natin, at karapatan ko rin. Yung opinion ko, kung hindi nyo matanggap, wala akong magagawa. Pero yung baliktarin nyo at mag-akusa kayo ng kung ano-ano, yan ay kawalan ng kaalaman, yan ay kahinaan mo, at kawalan ng argumento. Kasi sa opinion, argumento yan ng kaalaman, base sa nangyayari. Ang argumento at opinion, pag inyong pinersonal, ibig sabihin pikon kayo. Ibig sabihin kulang kayo rito. Ibig sabihin meron kayong pinoproteksyonan. Yun ang madalas. Kasi, kaya ako ay malayang nakapagbibigay ng opinion at pagtalakay sa aking mga channel for your information sa buong mundo ng kapwa ko Pilipino. Dahil kasi wala akong pinoproteksyonan kung hindi taong bayan, yung gobyerno. Kasi ako kahit na sino ang presidente, ako ay pabor sa gobyerno. Wala pa nung panahon ni, ito na lang, umpisa natin nung panahon ng 1986 sa ilalim ng, at nitong 87 sa ilalim ng ating 1987 Constitution. Mula Cory, Ramos, sino ba? Estrada, Arroyo, Aquino, Duterte, at ngayon Marcos. Hindi po ako naging oposisyon dahil hindi naman kailangan ako maging oposisyon. Dahil hindi naman ako politiko. Ako ay mamamayan. Ang obligasyon ng mamamayan, for your information, ay kung ano ang nangyayari sa gobyerno at ginagawa ng taong gobyerno. Tama o mali yan, yan ay kailangan bigyan ng opinion at yun ang ginagawa ko. Di ba? Yung kaya sinasabi nyo, pag nakadinig kayo ng opinion pabor sa gobyerno, akala nyo taga-gobyerno na ako, pinagtatanggol ng gobyerno, o kaya sasabihin nyo ibayaran ng gobyerno dahil hindi pabor sa inyo, kasi kayo yung bias. Alam mo bakit kayo naging bias? Kasi kaya ayaw nyo ng opinion ko at opinion ng iba kasi pro-Duterte kayo. Kasi anti-government kayo. Ang gusto nyo, kayo ang kampihan. Gusto nyo ang opinion ko at opinion ng iba pumabor sa inyo. Aba, saan ka nakakita ng ganyan? Di magbigay kayo ng sariling opinion. Kaya nga lang, naobserbahan ko, mula pa nung araw hanggang ngayon, wala kayong matinong opinion. Kaya dinadaan nyo sa napakababang level. Bayaran, bias, maleta, pagmumura, pagbabanta. Yun yung mga argumento ng walang ganito. Walang pinag-aralan. Nautusan lang. Troll,
baser, at kung ano-ano. Ganun po yun. Kung hindi nyo naintindihan, aba, talagang mapurol kayo. Ha? Ang pinakamahirap sa takbo ng buhay, dito at sa abroad, tayong lahat ng mga Pilipino. Kapag kayo may kinakampihan, sigurado maiinis kayo. Pag meron kayong pinagtatanggol, sigurado maiinis kayo. Kasi meron kang personal interest. Kasi yung interest mo ay gusto mo proteksyonan yung gusto mong proteksyonan. Na pag nagbigay ng opinion ng ibang tao, galit ka na. Kasi hindi pabor sa'yo. Yun ang malaking pagkakamali. Pero pakiramdaman ninyo at gawin po ninyo, wala kayong interest sa gobyernong ito. Wala kayong interest sa mga Duterte. O wala kayong interest sa kung sino ang politiko. Ang sarap magbigay ng opinion. At malaya kayong makakapagsabi kung ano yun. Gusto nyo saloobin. Pero dahil wala yung ganun, wala kayong ganun, kaya ang dating nyo, troll at baser, pagmumura, panlalait, at iba pang mga malalaswang mga pinagsasabi, hindi na po nabebentayan. Kayo-kayo na lang yan. Di ba? Ang matatalinong Pilipino nakakaintindi ng aking sinasabi. Ang walang kinikilingan, pinoproteksyonan, o walang interes sa kahit anong bagay kung hindi ang pagkakaisa ng bansang ito, naiintindihan ako. Pero yung mga maka-Duterte or anti-government, anti-Marcos, definitely hindi ako maintindihan. Pero wala akong problema dyan. Bahala kayo. Sinasabi ko lang ang katotohanan base sa aking observation at nakikita. Ang opinion ko, kailanman hindi nyo pwedeng ipagbawal. Ang opinion ko at sinasabi ko at pagbabalita ko, kailanman wala kayong magagawa. Hindi nyo maitatama yan sa palagay nyo mali. Dahil yan ay karapatan ko at obligasyon ko. Opinion nyo sa inyo. Opinion ko sa akin. Paninindigan ko yan. Ganun lang po yun. Ang takutan at pagbabanta, uulitin ko, mali yan. Lalo ng pagbabanta, krimen yan. O pag kayo inimbestiga at kinasuhan, iiyak-iyak kayo. Pag kinasuhan kayo at inimbestiga, sasabihin nyo, hinaharas kayo. Ay yung pagbabanta nyo, yan ang umpisa ng pangharas eh. Tapos pag binalikan kayo, sasabihin nyo, hinaharas kayo. Kita mo ang dami mga vlogger na iniimbestigahan at kinakasuhan ng NBI. Pag nahuli, hinaharas daw sila. Pero kaya sila iniimbestigahan, kinasuhan, kasi sila yung unang nangharas. Dahil ang fake news, totally ay fake, ay pangharas yan. Pagkasira, paninira sa reputasyon ng personalidad ng isang tao at kahit sino. Kaya kayo ang naunang gumawa ng krimen, nauna kayo, tapos pag pinapanagot kayo, harassment, again, kulang kayo sa ganito. Crab mentality ang tawag dyan. Please like, share, subscribe, and follow. Hindi po ako nagagalit. Madiin lang tayong magsalita para naintindihan ng mayroong talino.